Purihin ng ating Panginoon na mabuti sa lahat at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng kanyang banal na salita. So bali we are studying Nehemiah chapter 8. At doon sa ating pag-aaral, nakita natin na merong gathering and we pick it up as revival. But when we look closer, nakita po natin na it is a feast, no? Because it was held in the first day of the 7th month. And we look doon sa 7th feast na kung saan yung first 4 feast, which is spring feast, ito po yung first coming ni Jesus. At yung tatlong feast, Feast of Trumpet, Day of Atonement, and Feast of Tabernacles is sa kanyang second coming. Now, doon sa Feast of Trumpet, we look at it as yung rapture of the church na kung saan Jesus will going to take his bride, yung church na kung saan God will going to pour out his wrath to ungodliness and unrighteousness, and yung Day of Atonement, we look at it as the second coming of Christ, and yung Feast of Tabernacle as the millennial reign of Jesus Christ. So as we continue, we look doon sa tinatawag na Daniel 70 weeks. At yung ating pong pag-arala sa Isaiah 61 na kung saan yung declaration dito ni Jesus na yung Day of Vengeance is hindi niya binanggit nung siya ay first nag-minister sa synagogue. Sinabi niya lang is yung declaration ng the year of the Lord na kung saan we take it as the church age o yung tinatawag na grace period na kung saan yung Gentile is coming sa kumbaga sa kung part ng salvation ng God na wala nang tinatawag na distinction, no? Wala nang tinatawag na, I should say, pagpili dito, but all men ay meron ng pagkakataon na maka-receive ng salvation. At last week nga na talakay natin regarding doon sa Daniel 70th week. So let me review again, no? So sa Leviticus chapter 26 verse 33, sabi po dito ng Panginoon, I will scatter you among the nations and draw out the sword of your enemies after you. Your land will become desolate and your cities will become ruins. Ito yung something na sinabi ng Panginoon pag sila ay magdi-disobey, no? At hindi sila susunod sa kanyang pinag-utos, especially yung tinatawag na pag-observe ng Sabbath. Then God repeated it in Deuteronomy chapter 4 verses 25 to 31. At sinabi niya sa verse 27, the Lord will scatter you among the people, among pagan nations, and you will be left few in number among the nations where the Lord drives you. Binanggit niya rin ito sa Jeremiah, no, through prophet Jeremiah sa Jeremiah 25 verse 11. This whole land will be a waste and horror, and these nations will serve the king of Babylon 70 years. Then ito yung nirecord po sa 2 Chronicles 36 verse 20 and 21. Sabi po dito, he departed to Babylon those who had escaped from the sword, and they were servants to him and to his sons until the kingdom of Persia was established there, to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land has restored its Sabbath. For as long as the land desolate, it kept Sabbath until 70 years were
completed. So ito po yung bagay na kung saan sila po ay napali sa lupain because of violation. Then yung promise ng Panginoon no, sa Jeremiah 29 verse 10, sabi niya, "For thus says the Lord, when 70 years of exile have been completed for Babylon, I will visit you and keep my good promise to you to bring you back to the place." Judah, yun po yun. At nangyari nga po ito no, sa ating pag-aaral na kung saan sa prayer ni Daniel, ito po yung what is his mind. If it's time for them to return, and regarding dun sa 70 weeks na kung saan they were exiled in Babylon. Kaya nga doon sa Daniel chapter 9 verse 2, sabi po dito, "In the first year, Darius the son of Ahasuerus, during the first year of his reign," sabi niya, "I, Daniel, understood from the books the number of years which, according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet, must pass before the desolations which had been pronounced on Jerusalem would end, and it was 70 years." So yun po yung ina-anticipate niya na ending ng 70 years na kanilang tinatawag na exile sa Babylon. And they are about to return. Ngayon, dumating nga yung angel at sinabi sa kanya na ito ang decree coming from the heaven. Na yung 70 years, ibig sabihin hindi siya tinatawag na continuous. So sabi niya, from the issue of the decree to the restore and rebuild of Jerusalem, it will be like 7 weeks of years, which is 49 years. Then when the city is restored and rebuilt, you will count another 63 weeks of years, which is 434 years. Then the Messiah will come and he will be cut off. So ayan po. Then yung remaining 1 week, hindi po sinabi, kung hindi sinabi niya ganon, yung city, it will be devastated, no? And ito nga po yung ating papag-aralan ngayon, no, na kung saan bago tayo pumunta sa verse 27, we will go doon sa Daniel chapter 9 verse 26 muna, no? And let me read yung Daniel chapter 9 verse 26 sa contemporary English version. Sabi po dito, "At the end of the 62 weeks, the chosen leader will be killed." So yung ginamit niya na word dito yung chosen leader instead of anointed one. "Will be killed and left with nothing. A foreign ruler and his army will sweep down like a mighty flood, leaving both the city and the temple in ruins. The war and destruction will continue until the end. First, as God has decided." So yun po yung kanyang pagkakasalin po dito, no? Actually, yung 62 weeks, ito po yun, idadagdag po natin yung plus, I should say, 7 weeks na naunang sinabi, no? Kaya nga, 69 weeks, the Messiah will be cut off. Sabi ganon. Sabi dito, ang ginamit nila, the chosen leader will be killed and left with nothing. Ito po yung sinasabi na the anointed one will be cut off. So alam po natin na si Jesus, he was despised and rejected of man. Ito po yung sinabi sa Isaiah 53 verse 3, no? That he was a rejected person, o hindi siya tinanggap. At ito nga po yung nangyari nung pinapisay ni Jesus, no? Do sa Luke chapter 19 verses 41 to 44, because they failed to see God's visitation. Ano ang mangyayari sa city at sa temple? Sabi niya ganon, do sa temple, "And they shall not be
Sabi ganon, and they shall not live in you one stone upon another. So isibihin, it will come to ruin. At ito rin yung sinabi niya sa Matthew 24 verse 2, there shall not be left here one stone upon another. At sabi nila during the time na nag-siege yung mga Romans in AD 70, sinunog nila, they realized later on yung temple ay may gold na natunaw because of the fire. So ang nangyari ngayon yung gold nagsipin sa mga stones. So ang nangyari ngayon, tinurn down nila ngayon yung stones to get the gold, kaya yung prophecy na fulfill. Kaya yung stones na lahat na naalis because of that gold na melt during their as you say destruction. So ayan po, no. But in Luke 21 verses 20 to 24, ito po yung destruction ng Jerusalem na kung saan yung Romans nga na sinira nila. At sabi nga nun, Jerusalem will be trampled down by the Gentiles until their time expired. Na alam po natin, noong 1967, during the Seven-Day War, yung forces ng Israel, they were able to push yung forces ng mga Jordanians. Kaya for the first time na under nila yung Jerusalem, na kung saan Jewish control yung Jerusalem, yung po for the first time. So napulpil na po itong I should say yung Luke 21, 20 to 24, no? So, and we are looking yung kanyang fulfillment pa do sa Matthew 24, 15 to 21, no? Let me read ito yung sinabi muna ni Jesus, no? Sa John chapter 5 verse 43. Sabi po ni Jesus, I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. So ito yung prophecy, no, na kung saan there will be another Messiah that will come, and his people, yung Jewish people, will going to accept. Kaya nga, yung prophecy niya sa Matthew 24, verses 15 to 21, na kung saan ito yung gagawin ng coming Messiah, o tawag ni Daniel, the Prince that is to come. Ang warning ni Jesus ito, sabi niya sa Matthew 24 verse 15, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. So isibihin, there will be a person that will be standing in the holy place that will desecrate yung tinatawag na holy place. Yun ang warning ni Jesus. So dito atin pong makikita rito, no, na kung saan yung prince that is to come, yung kanyang people, they will destroy the city. So doon sa Daniel chapter 2, atin po makikita that there were 4 kingdoms, no? Kung saan nakita ni Daniel yung statue, nakita niya yung head made of gold, yung kanyang breast, tsaka yung kanyang arms is silver, yung kanyang abdomen at tsaka yung kanyang thigh is bronze, at yung kanyang feet, yung kanyang leg is made of iron, pero yung kanyang feet is mixture of iron and clay. So we were told, o sa ating pong nababasa, ini-interpret ito as yung Roman Empire, no? At alam natin, no, na yung Roman Empire bali walang tumalo sa kanya kung hindi nag-collapse siya within. Isibihin nagkaroon ng internal problem, kaya isibihin humina siya, and then later on nag-decline.
So wala na pong I should say pumalit except yung nag-rise up na Ottoman Empire. Na kung saan sabi ng isa doon sa aking nabasa, actually sabi niya kasi kino-consider niya yung Ottoman Empire, no? Na kung saan I believe dito alam natin na nawala yung Ottoman Empire noong 1921, no? Na kung saan of course nag-start siya sa naging Turkey na lang siya ngayon, naging Turkey na lang siya. Pero yung sabihin yung empire niya nag-rule siya ng 632 years dito sa Middle East, no? Walang I should say yung pagkakatalo niya doon sa tinatawag na war, yun ang baling naging decline niya. Now, regarding dito sa mixture ng tinatawag na clay at saka yung iron, no? Kasi isa sa mga interpretation na dito is yung tinatawag na intermarriage, no? Intermarriage na kung saan it will not hold yung kumbaga yung relationship. Yan po yung isa sa as you say interpretation, but somehow dito po, no, yung tinatawag na kanilang assumption na maaring it may be itong na to Ottoman Empire ang gusto nilang sabihin, no? At alam natin, no, na kung saan yung tinatawag na Ottoman Empire, of course, dala niya yung tinatawag na Islam. Nag-propagate siya tinatawag na kumbaga sa ni religion, no, yung Islamic religion. At later on alam natin na yung Islam of course kanya nahati yan, no, doon sa yung Shia at saka yung Sunni. Yan po yung naging I should say dalawang malaking denomination, no. Of course we consider it also, no, na kung saan later on alam natin na they will not I should say combine dahil kasi unang-una yung belief nila magkaiba. Pangalawa yung kanilang ethnicity. Kasi yung Sunni they are Arabs. Pero yung Shia, yung Iran, mga Parsi yan eh. So hindi sila pareho. Kaya meron silang differences. So isang bagay yan sa we are looking upon na tinatawag na mixture ng yung clay at yung iron, that kahit na sila magsama still they will not bond, no. Yun po yun. So alam natin na they are trying, I should say yung man of peace na kumikilos dito, no, trying to unify yung Islamic faith, no. So yan po yun. Now we will go do sa ating text ngayon, no, sa Daniel chapter 9 verse 27, no. At sabi po dito, no, he will confirm a covenant with many for 1 week of years. In the middle of the week of years, he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. So I'm reading from NIV, no? Yung translation niya sa week, pinalitan ko na week of years para maging malinaw, no? At ito po yung sinasabi po, no, na kung saan yung kanyang tinatawag na title, he is prince. Doon sa verse 26 sinabi niya yan, the prince that is to come. At I believe yung sinasabing he is speaking about the prince that is to come na magko-confirm ng covenant with many. At sabi nila, hindi yung many doon, hindi yung many nations, kundi many Jew or many Israelites, no, na
tatanggapin nila yung kanyang parang inaalok na treaty o na covenant, no. Dito po, no, na kung saan alam natin na itong the prince that is to come, no. Actually narito na siya. Kasama na natin dito ngayon na as you say kumbaga nasa limelight na hindi lang nalalagay sa news, hindi lang nababalita. Of course, hindi pa siya na-disclose publicly, but he is kumbaga sa narito na siya ngayon, no. It's only a matter of time, and I say na kumbaga sa mga candidate, ayan, kasi ngayon sa Pilipinas, filing na ng candidacy. So yung prinsipe na yan, that is to come, candidate siya. But we are not saying 100% na siya yon, but we simply, kumbaga sa have the idea, o meron tayong idea na dahil it fits isa sa mga, kumbaga sa sinasabi ng scripture, no. Kasi nga yung tinatawag na the prince that is to come, kasi nga yung sinabi sa verse 26 na Romans ang nag-destroy sa city, sa holy city at sa temple. So kaya yung turo before na yung I should say the prince that is to come is European, mga galing sa Europe o Romans siguro siya na merong Jewish descent, no. But it seems na itong katuruan na to parang hindi siya I should say likely na mangyayari kasi first of all, ano ba ang kanyang title? Isipin, sino ba siya? Kasi dito 'di ba presidente o I should say prime minister. Isipin, ito kasi in particular, he already put a title. Ano yung title niya? Prince. Prinsipe siya. So isipin, nasa royal line siya. Nasa, kumbaga sa pinpointed, no? Katulad yung anak ng Shah of Iran. Though na, kumbaga sa wala sa limelight. No, alam nila na prinsipe yun kasi yung tatay niya is king na nandepose o nawala sa Iran eh. So yun ang kinikerry. Ibig sabihin, hindi mo mapagkala na meron siya tinatawag na title. So yan po yung isang bagay na kung saan hindi siya yung parang bago na doon pa lang siya ni-recognize as prince. Hindi po. Isibihin, dala-dala niya na yung title na yon. This is what I believe na pinpointed na sinabi nga sa verse 26 ng Daniel chapter 9. So ayan po, for us to have, I should say, the idea na kung saan natatago lang siya, hindi lang siya kumbaga na-expose whatsoever, pero gumagawa siya, meron siyang tinatrabaho, no? At alam natin yung pagiging antichrist, alam natin na ito nga yung meron tinatawag na double meaning. Unang-una yung tinatawag na against, pangalawa imitating Christ. No? So isibihin, siya nga po yung tinatawag na parang man of peace, na merong tinatawag na evil intention. Katulad po si Judas. Disciple siya, kasama siya sa 12, pero ibig sabihin, meron siyang evil intention. Sabihin, meron siyang plano na to destroy the Messiah. Yun po yun. That's the way I understand. Kaya nga hindi mo siya nobody know. Walang nakakaalam eh. So but yung Bible nga alam meron siyang tinatawag na qualification dito po sa ating inaaral. So nagbigay ang Panginoon ng warning, no, do sa kanyang bayan, no, na pag meron ng tumayo na somebody standing in the holy place as what Daniel has spoken, no, based doon sa sinabi ni Daniel chapter 9 verse 27, at alam naman po natin, no, na kung sino ito. So
Doon po sa Daniel chapter 7, no, binanggit po dito, no, chapter 7 verses 7 to 8, tsaka yung chapter 7 verses 19 to 28. Ito po yung regarding doon sa beast, yung the fourth kingdom, na kung saan doon sa fourth kingdom na yon, sabi niya merong mag-rise up na little horn. Ayan po. So alam po natin, pag binanggit po yung tinatawag na horn, no, it symbolizes as authority o a person in authority, no. So doon sa chapter 7 ng Daniel, sinabi niya, merong lalabas na 10 horn, then yung tatlo mapa-pluck out dahil kasi ipa-pluck out siya ng isang horn na nalalabas. At yan po yung makikita rin po natin sa Revelations chapter 17, no, na merong 10 kings na kung saan wala pa silang tinatawag na binigyan ng authority. But somebody, kumbaga sa kwan, he is already there. Ngayon, yung kwan natin is sino ba tong tinatawag natin na Antichrist o the prince that is to come o yung tinatawag na magdi-desolate doon sa holy place, no. Dito po, no, merong binabanggit po ang Bible dito, no, na kung saan if we will go doon sa Revelation chapter 17, let me read to you yung Revelations. If you read yung Revelation chapter 17, no, merong binabanggit po dito sa starting verse sa verse 9, no. Revelation chapter 17 verse 9, no. Magsimula ako sa verse 9. Sabi ko dito, and here is the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains on which the woman sit. Isa po sa interpretation nila dito, sabi nila yung Vatican, merong 7 hills, no? Kung pupunta po kayo sa Google, itatype ninyo yung city with 7 hills. Marami pong lalabas na city. City with 7 hills, marami pong lalabas. At yan po, no? Meron kayong mababasa na mga cities with 7 hills. Ngayon, yan ang po isa sa, I should say, probably description. Then sabi po ba dito sa verse 10, and there are 7 kings. So merong 7 hari. 5 are fallen. So sabihin, 5 are fallen, hindi sabihin nawala na sila, no? And one is, and the other is not yet come. And when he comes, he must continue a short space. Sabi po sa verse 11, and the beast that was and is not, even he is the 8th, and is the 7th, and goeth into perditions. At sabi po sa verse 12, and the 10 horns which you saw are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. So, dito po sa 4 verses na to, dito po iinog yung ating pag-aaral regarding do sa Daniel chapter 9 verse 27 na kanyang description, yung prince that is to come that will make a covenant for many. Kasi binanggit dito yung word na beast, at nabanggit din dito yung 7 kings. Do sa verse 9, pag tinype po ninyo sa Google yung city with 7 hills o 7 mountains, no? So marami kayong makikita. Isa po dito yung city ng Mecca o yung Makkah. Ayan po, yung Makkah meron siyang 7 hills, no?
Ngayon, sabi nga gano'n sa verse 10, and there are 7 kings. 7 kings. 5 are fallen. One is, so yan yung pang-anim, and the others not yet come, ito yung pang-pito. Ayan po. So, lumalabas na yung suma total niya is 7. 7 hari. Now, ito yung share ko sa inyo. Noong 2015, nasa Saudi Arabia pa po ako, nabasa ko na po ito. At nagulat ako nung nabasa ko na there are 7 kings. At sabing ganon, 5 are fallen. Ngayon, tinignan ko yung history. Sabi ko, during that time, so, nung nasa Saudi Arabia nga ako, 2015, yung hari during that time is si King Abdullah. So, tinignan ko yung history ng Saudi Arabia. At sabi kong ganon, ito yata yung sinasabi sa dito. Meron bang relationship to? Then, tinignan ko yung king. Sabi ko, si King Fahd, namatay siya ng 2005. So, kasi simula kay King Abdulaziz, siya yung number 1. Number 2 is si King Saud. Number 3 is King Faisal. Number 4 is King Khalid. Then, yung King Fahd nga yung pang-5. During that time, si King Abdullah yung namumuno. Na kung saan, sabi ko, kasi si King Abdullah nakabalita nga na meron ding sakit. So, dito, kasi sabi dito, and the other is not yet come. And when he come, he must continue a short space. So, isabihin, yung pang-7 hindi pa dumarating. Ngayon, yung pang-6, si King Abdullah nga, ito yon. Sabi ko, and one is. During that time na siya yung hari. Kako, it fits itong verse na to dito sa Saudi Arabia. Kasi si King Abdullah yun number 6. Tapos the other one is not yet come. So ngayon nung umalis ako, nung 2015, naluklok na itong si King Salman. And the other is not yet come. So nung umalis ako, nakaluklok na siya yung pang-7. Sabi nga doon, and when he comes, he must continue a short space. So ito po yung masasabi ko, no? Yung pang-7 po is si King Salman. Pero sabi po dito, he must continue a short space. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi siya mamamatay, he is still alive, but yung kanyang tinatawag na decision o yung kanyang tinatawag na authority, no? Hindi siya ganon. Bakit? Kasi sabi dito sa verse 11, and the beast that was and is not, even he is the 8th. So sabihin, yung 7, mayroon pa palang pang-8. Sabi ganon, pero ang tawag sa kanya, beast. Sabi, and is of the 7. Sabi, and is of the 7. So ibig sabihin yung 7 kasi, they belong to a royal line, they belong to Saud family, and they are kings. Mga hari sila Sabi niya, and he belong to the 7. So what does it mean? It means meron siyang power. Meron siyang authority na katulad din ng king. So ayan po. So kaya from this description, we can pick up sa verse 9, ang Makkah, meron siyang 7 hills. Sa verse 10, ang Saudi Arabia, meron siyang 7 kings. Yung 5, they are fallen actually, pati yung 6, they are already fallen. Ngayon, yung 7 na ngayon. Kasi ang prophecy, alam natin, is subject to time. Merong time yan na kung saan, ito yung mahirap kasi sa prophecy, yung fulfillment. Kasi we do not know the time. And I believe, itong verse 10 na to, is the fulfillment of what is being spoken. Kasi yung 8 is already, as you say, is already there. Na kung saan, ito yung nag-influence doon sa 7. Na yung tinatawag na lumalabas na mga batas.
ay dumadaan doon sa 8. Ano yun? Doon yun sa anak. Yung anak, siya ay prince. Crown prince na binabanggit doon sa Daniel chapter 9 verse 26. The prince that shall come. The prince that is to come. Meron siyang title. He is already a prince. Hindi niya na-earn yun. He already belong to the royal family. Ayan po. So I believe you have the idea. Pero na kayong idea kung sino yung aking tinutukoy, no? Now, meron akong i-share sa inyo dito. Ito yung na-pick up ko. Nagulat nga ako. Sabi ko, pambihira ka ko tong na to. I was really surprised, no? Ito si Saad Al-Jabri. Kasi during that time na naroon ako, no? Yung kanyang boss, yun ang crown prince before. Ito si Al-Jabri, he is the intelligence head ng Saudi Arabia. Bali siya yung kanang kamay nung crown prince na pinalitan itong anak na tawag nila MBS. So ito paparinig ko po sa inyo. Kung ano yung... Saudi Arabia sent a hit squad to Turkey to murder Washington Post columnist Jamal Khashoggi. Tonight, the man you're about to meet says a second Saudi assassination team was sent to kill him in Canada. Saad al-Jabri was number 2 in Saudi intelligence, and he was among the best friends America had against terrorism. Now, Saad is asking America's help. Truth is hard to triangulate among spies, despots in the Middle East. You're going to hear that Saad al-Jabri may not be spotless. But as a spy master, Saad says he has one more favor for America. A warning about a prince with the power to trouble the world. The story will continue in a moment. I am here to sound the alarm about a psychopath killer in the Middle East with infinite resources who poses threat to his people, to the Americans, and to the planet. Saad al-Jabri is talking about Mohammed bin Salman, who seized power behind the back of the man greeting President Obama. That's Mohammed bin Nayef, then heir to the throne. But in 20... So ayan po, you have the idea. Ibig sabihin, I consider this man as a candidate, no? Na kung saan yung sinasabi sa Daniel at yung sinasabi sa Revelation, it fits to the description, no? Ngayon, of course, kumbaga sa kwan, that's only, I should say, like isang way of description na kung saan we can have the idea now. Ngayon, sino ba itong si MBS o yung Mohammed bin Salman? So siya yung crown prince ng Saudi Arabia next to the king at gumagawa siya tinatawag na mga rule, mga policies. Sa Saudi Arabia ngayon ay yung mga babae, wala na silang abaya, wala silang tinatawag na black covering. At pangalawa, wala nang tinatawag na mga sponsorship kung magta-travel sila na kailangan nila ng sponsorship pa na sasamahan sila ng kapatid nila o kamag-anak nila. At pangatlo is yung tinatawag na freedom of driving. Ngayon, isibihin, ito ay ibinigay na sa mga kababaihan. At pinopromote niya yung Saudi Arabia na isang peaceful country at ini-invite niya yung tinatawag na mga tourist o a place of, I should say, tourist destination. At dito nga na kung saan yung sa Mount Sinai nga, I should say, o yung grupo ni Pastor Steve Cicolante, na in-explore nga nila yung northern Saudi Arabia, na kung saan ito yung nag-pitch ng description regarding do sa rock that was smitten by Moses.
na nagkaroon ng kumbaga ng tubig. Ito rin yung mountain na merong siya lang yung place among the mountains na merong dark spots na kung saan doon nga nag-reveal ang God. So ito yung baling actually part nito na inopen sa tourism, no. Now, sabi ditong ganun, no, he will destroy the city. Ito yung description ni Daniel, no. Of course, sinasabi nila na mga Romans ka nag-destroy dito. Alam po ba natin na kung saan isa sa mga problem po sa Jerusalem ngayon o sa Holy City, they are trying to get yung tinatawag na mga evidences regarding sa mga nangyari. The problem is, nahihirapan sila kasi yung mga iba hindi pinagagalaw at yung mga iba naman parang it's hard to pinpoint. Bakit po nangyari ito? Kasi alam po natin, ang Islamic faith, they are trying to destroy the evidences. Yung tinatawag na what the Bible is claiming. Bakit? Kasi po, pag na-prove yung mga evidences na yon, ibig sabihin yung kanilang Quran, it will become null and void. Hindi na siya reliable. Ibig sabihin, isa lang bali ang reliable na book and that is the Holy Bible kasi backup siya ng tinatawag na evidences. At I believe yung sabing destroy the city, probably physically they destroy the city yung mga Romans, but yung tinatawag na Ottoman Empire o yung Islamic kingdom during that time, no, tinanggal nila yung mga evidences, inalis nila. Kaya yan po yung isang problem. Na kung saan, ibig sabihin, even yung when I was there in Saudi Arabia, meron pong bakod dyan before. Restricted dyan lugar na yan. Pero nung dumating siya, yung si Muhammad bin Salman, later on, no, tinanggal nila yan, ginawa nilang tourist destination. Pero meron siyang Vision 2030 na kung saan yung place na yan tatamaan ng kanyang tinatawag na bagong yung vision na maglalagay siya ng city. So kako ito yung part na kung saan yung evidence din sisirain din. Kasi there's strong evidence, no, na kung saan yung Exodus, yung account ng Exodus, actually tinrace nila yan yung si Ron Wyatt. Siya yung nag-explore niyan na kung saan they determine na yung lumabas sa Egypt is around like 3 million people. So ngayon ang question from Red Sea crossing o do sa Gulf of Aqaba now, which is part ng main ng Red Sea, how this 3 million will cross in overnight. Kaya nga yung description sa Ten Commandments na parang maliit lang siya na highway, hindi yan hindi yan yung description sabi. In fact, sabi, yung lalim nun, ibig sabihin makikita mo, ibig sabihin sabi nila, it should be wider than that, around siguro mga 1 kilometer wide for all the people to cross in overnight. So malaki yung kwan. At saka yung path na yun is yun ang pinakamababaw ng area ng Gulf of Aqaba. Yan po yung pinakamababaw at pinakamalapit to cross over. Kaya pag nag-cross over, ang tatama mo doon is north ng Tabuk na yun nga, tawag nila is Northern Arabia. So yun po yun. And yung mga nakita nga nila is it fits the description. Yung kanilang tinatawag na Exodus journey. Yan po. So kaya atin po makikita rin, no, they are trying to remove yung evidences, no. Kasi pag sabihin yun ang ang Bible is true, is kumbaga sa ni authentic. Yan po yun. Kaya yan po yung isang naging problem. So kaya dito atin po makikita dito, no, it's only a matter of time because everything is placed. At yan nga si Muhammad bin Salman, siya ngayon ang tumatrabaho among Islamic countries, no, na makipag-isa sa Israel. Ibig yan nga yung narinig ko na kung saan, of course sa Saudi Arabia may mga
opposition doon sa kanyang plan na magkaroon ng tinatawag na peace treaty sa Israel. Kaya nga merong parang attempt na assassination. At alam natin na mangyayari yun, pero yung nga, sabi sa Bible na he will be revived, no? Siya bali ang tumatrabaho in the Middle East. At alam natin na before ang Iran at Saudi Arabia, nagkaroon ng tinatawag na diplomatic yan eh. Kumbaga so nag-away yan. But nagkaroon ng restoration during his time na ngayon meron silang diplomatic relationship ng Iran. And he is working behind para yung mga Islamic countries is to agree with Israel. Ngayon, yung aking pinost before na the third temple, sinasabi doon ng host na they are looking for the place na kung saan yung tinatawag na Dome of the Rock. So ang problem bali is yung Dome of the Rock, but I believe isibihin yung authorization pati ng Jordan at yung Islamic, I should say, league nila na kung saan dapat din ayusin at trabahuhin, no. So atin po makikita rito, no, na it is already in place, no. It's only a matter of time that he will be rebuilt. At ito po yung sinasabi nga na kasi nabanggit nga ng Panginoon na he will stand in the holy place. So it means that there will be a temple that will come. At ito rin sinasabi ni St. Paul sa 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 4 na kung saan this man will going to desecrate yung temple, no. At we believe na there will be a third temple na gagamitin nitong tao na ito na one day he will desecrate it, no. At yung but I believe mauna po yung rapture before his revelation. Now, we know na merong tinatawag na candidate na that is in place dito sa ating kapanahon na ngayon, and it is clear, no, based on sa Bible. Now, kaya nga it's only a matter of time. Okay, para natin malaman, ang Jew at ang Arab magkapatid yan. Isa ang kanilang ama sa Abraham. At si Jacob at si Esau magkapatid. Kaya nga sabing ganon, yung si Esau, titignan niyo kung saan napunta yung kanyang lahi. Sabi nga ganon, Esau di Arabia. So isibihin meron siyang footprint siya sa Saudi Arabia. Kaya atin po makikita, yung man of peace na yan, tatrabahuhin niya na isa naman yung tatay natin eh. Bakit ba tayo nag-aaway? So yan po yun. That is the deception. Kaya we have at least something in our mind. So we have still 5 minutes. Let us close in prayer. Father in heaven, salamat po Panginoon Lord God sa aming Panginoong pag-aaral. At patuloy Panginoon for equipping your people, O God. Para kami nga po Panginoon handa Panginoon Lord God. Meron kami Panginoon Lord God na knowledge on what you are going to do, what you intend to do Panginoon. Especially during this last stage na kung saan we are prepared O Lord God na ang harvest Panginoon of the souls. Alam namin Panginoon, katulad Panginoon ng harvest Panginoon sa Feast of Trumpet na kung saan Panginoon O Lord God, they will be rejoicing Panginoon. And there are numbers of Gentiles pa Panginoon na coming, O Lord God. At makita po namin to as an opportunity, Panginoon, na we are ready, we are prepared. Especially, Panginoon, sa aming mga kapatid, sa aming, Panginoon, mga kamag-anak, Panginoon, sa mga pinsan, sa mga tiyuhin-tiyahin, Panginoon, because you are not willing that anyone should perish but shall come into repentance. This is a moment, Panginoon, na kung saan merong dalawang angel na pumunta, Panginoon, kay Lot at sinabi, sino pa yung mga kamag-anak mo? Let them come, let them be out in this city because the wrath of God will going to fall. And Lord God, na magkaroon kami pa ng awareness, Panginoon, to connect with our loved ones and to tell them, Lord God, about Jesus and the good news. Salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, kay Kuya Jess, Lord God, for your healing touch right now, Panginoon, Lord God, na ang iyo, Panginoon, Lord God, kamay, Panginoon, umubot, Panginoon, sa kanya upang siya hipuin, Panginoon, at ang kagalingan, Panginoon, Lord God, ay kanyang maranasan. Even, Panginoon, Lord God, na narito, Panginoon, na mayroong, Panginoon, nararamdaman. Patuloy, Panginoon, I pray for your healing, O Lord God, sapagkat alam namin, Panginoon, Lord God, this is one of our benefits, Panginoon, whenever we praise you, we bless you, Panginoon. Hallelujah, the healing of our all diseases.
Hallelujah. Salamat muli, Panginoon, for the victory we have in Christ. At Panginoon, one day we will be with you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, for the life you have given to us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. 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 Okay, dyan po natapos yung ating pag-aaral, no? Ngayon, if you have still some more question, you may stay and we will have some discussion. Yan po. Yan, Chris, nagsasalita po kayo? Pastor Chris Espanyola, kamusta po? Medyo hindi po maganda yung reception sa area ni Pastor Chris Espanyola. Maingay po. Baka po mahina yung connection or may certain disturbances kaya medyo maingay po. Good evening po, Pastor William. Good evening po, Pastor Bong. Ngayon lang po kasi nakompleto yung aking yung i-senior nyo kanina. Kasi dati, yung pinag-aralan natin dun sa Jeddah, hanggang kay lang po hanggang kay King Abdallah. King Abdallah. Kaya hindi ko narinig yung yung The Seven King at saka yung The Kings to Come. So, naging malino naman po. Sabi ko nga po, meron akong napanood na documentary related sa pinag-aaralan natin. Ito po yung yung sa pag ng Third Temple. Ang ko lang po kung tama po ba yung illustration ng documentary. Yung po, yung lahat ng gagamitin is naka-ready na. Naka-ready na siya sa yung mga yung menorah, yung lampstand. Nasa na po siya, may cover na glass, nasa public place. Tapos may mga replica siya, pati yung susuotin nung priest, yung garments, naka-ready na rin. And then na-trace na nila yung location ng Ark of the Covenant. At tapos po yung
yung binanggit nyo kaninang Dome of the Rock, andun po pala yung sinasabi nila na lugar na kung saan ito po yung yung sa gitna po pa lang yun po pala yung sinasabi nila yung peak ng Mount Moriah. Oh, Which is yung pinaganuhan po ni Isaac, yung pag-oopera po ni Abraham kay Isaac. Yung po pala yung location, and ang nagiging problema, hindi pwede siyang dahil yung Dome of the Rock is sabi nga holy site ng mga Muslim. Tapos yung place na yon is sa Christian, sa mga Orthodox, Jewish Orthodox, kaya hindi nila nagagalaw. Kaya yung binasa ko po yung Daniel 9:27, meron po siyang delayed, parang delayed na yung sa 7th week, meron po siyang delayed for tribulation dahil nga po dito sa pangyayaring to. Yung sinasabi nyo nga po na Prince to come. So ngayon ko lang po naintindihan, kasi yun, inaral namin itong Book of Daniel po kaya medyo interested po ako sa topic natin. So yun po, tama po ba yun sa documentary na po yun? yung pinost ko na yung Israel with Eileen, yung ba yung sinasabi niyo? Na binidyo niya yung mga gamit ng mga Levites, yung mga priest. Which is ready na nga. Isipin, nag-hold na nga sila ng di ba? Yung Feast of Tabernacles na nag-draw sila ng water sa Pool of Siloam. Then pagkatapos meron silang yung temple in the background na caricature lang na nag-pour sila ng water. So isipin, nagpa-practice na sila yung mga Levites. Even yung sacrifice sa lamb. Yung temple sacrifice pinapractice nila So isipin, they are ready na. Ang problem lang kasi is yung yung place, yung Dome of the Rock na kinakailangan mawala yon. Then secondly, of course, i-authorize siya ng kasi ang meron jurisdiction doon yung yung Jordanian So isibihin, at the back ng Jordan, isibihin yung as a nation, of course yung Islamic League na magbibigay ng go signal. Yun bale. Kaya isipin yung parang pwedeng mangyari. Ito nga, di ba kahapon nabalita na nagpaulan ng maraming missile yung Iran. Ngayon, sabi ko nga, yung missile, hindi ko alam kung talagang pinpointed kung saan siya pupunta. Ako, pag meron naligaw na missile at doon tumama, sigurado, yun. Yun nga po ang niisip ko yung sa news kahapon, baka tumama doon sa Dome of the Rock. Baka yun na maging way. Opo. Yun napanood ko po documentary, iba po siya doon sa isinyan nyo. Pero halos parehas po siya. So yun bali, pwede ring earthquake, natural calamity. So we do not know kung kasi God has His own timing naman at least we have the idea, yun lang naman ang we have the idea na these things, isipin, is already in place. It's only a matter of time na ang mangyayari siya. Oo nga po. Thank you po, Pastor. Po, yun bali. Kaya nga binibiro ko, di ba, yung pagkakapwesto ni Trump next year, kasi last term niya yan So yung window ng tinatawag na possibility na pwedeng mag-rapture. Yun bali. Kaya nga yung month ng September, meron tayong knowledge na what it means pag nagpo-fall yung September. Good evening po, Pastor William. Good evening. Pastor. Bawat sinarito. Pastor Ayan, lang. Pero ang gusto ko lang pong share na insight is we are nearer than before sa pagdating ng Panginoon. That's why Christians should be excited Kasi mas nagiging clearer ang interpretation ng prophecies, especially kay Daniel sa 70th week. Kasi noon ang interpretation, 'di ba? Ewan ko kung narinig niyo to kasi sa mga napag-aralan ko na,
interpretation nga ang Antichrist manggagaling sa Vatican. Represent nga siya ng Roman Catholic Church, di ba? I don't know if you narinig. Ito yung mga early interpretations. Marami pang interpretations, no? They point, tinuturo nila na ang interpretation na yan ng Antichrist ay manggagaling sa Europe, sa Vatican, or somewhere else. But ngayon, mas maraming may mga new things, new revelations na yung naririnig na mas nagiging akma at mas nagiging klarado sa description ng Bible. Kasi yung Vatican di ba? Napakalayo nun napakalayo niya sa sa Middle East para magkaroon pa uli siya ng malaking impact at malaking bahagi sa mangyayari in the future. Ngayon, may mga this is the new things na sinasabi ko, yung sineshare sa atin ni Pastor William. At naano ko na rin I'm doing the research din na na mas nagiging clearer ngayon yung interpretations dun sa things to come na sinasabi ng Bible. No, mas nagiging klarado at nagiging mas pinpointed yung mga bagay na dinidescribe ng Bible about sa pagdating ng Panginoon, about the second coming. Kaya nga ang point ko dito na in our time mas nearer tayo ngayon, mas nearer and clearer tayo doon sa description sa sinasabi ng Bible. Kasi yung unang panahon hindi nila alam 'to eh. Kumbaga hindi pa na-disclose, hindi pa na-describe, hindi nila na-research na within the Saudi Arabia, within the Middle East din, ibig sabihin. Within the Middle East din manggagaling yung Antichrist, hindi sa ibang lugar, hindi sa ibang religious groups, kundi within the Middle East, sa paligid ng Israel. So kaya nga ang point ko dito, it's exciting na sa panahon natin kasi mas nearer ang pagdating ng Panginoon kaysa dun sa mga nauna sa atin before. Kasi noon pa yan, di ba? First century Christians, first century church, hinihintay na yung pagdating ng Panginoon. Kaya nga iba napagod na eh. Kaya nga si Pablo, sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Tayo, kumbaga, ang pagdating ng Panginoon, hindi, walang time eh. It's like a thief in the night. Pero ngayon nga, mas clearer, mas nearer, mas new things have been revealed, new understanding, new wisdom, ang ipinagkakatiiloob sa atin ng Panginoon so that makita natin where we are now in our time. Yun lang po, Pastor. Maraming pong salamat for the sharing, Pastor William, for your insight. Opo. Magkaroon tayo tinatawag na awareness. Magandang gabi po. Pastor Romy. Sige po. Patungkol po doon sa mga missile na pinakawalan po ng Iran, 180 missiles to be exact. Ngayon, ewan ko po kung napanood ninyo yung nasusunog yung Al-Aqsa Mosque, yun po yung Dome of the Rock na kung saan, pero siya AI generated, na kung saan ipinakita doon na dito sa side ng Wailing Wall, nagse-celebrate yung mga Israel nung pagkakasunog noong Al-Aqsa Mosque, na kung saan ito po ay inilabas noong May 2021. At ito ay ikinagalit noong mga Islamic country na bakit ginawa nilang nasusunog. Pagkatapos nagse-celebrate sila. So ngayon, nakita ko nga noong isang araw, noong tumira ang Iran papunta sa Israel, na sabi ko, parang posible nga na ganon, na kung saan pagkakamali din, ibig sabihin, kapwa rin nila mga Muslim yung po pwedeng tumama. Kasi kahit sabihin na natin na
napaka-accurate, may pagkakataon na sasablay din siya, lalo na po kung yan po yung God's timing, hindi po natin alam kung ano. Pero ito po ay lumabas at pinanood ko siya. Actually, meron pa siyang mga details na inilagay nila doon. Actually, yan pong AI generated na yan ay galing sa mga Zionist. Sila po ang gumawa niyan, sila rin ang nag-upload niyan, na kung saan meron din silang pinipredict doon na kung yung mga possible na mangyayari. Ibig sabihin, hindi sila po yun na nagsabi noon, at ayaw ko ring sabihin yung eksakto na nakasulat doon kasi siyempre hindi naman po natin alam yun. Basta ang nanggaling po yun ay sa mga Zionist, at mayroon silang prediction na ganun nga ang mangyayari. Ngayon, meron din po akong napanood na kailangan mag-collapse muna siya bago maitayo. Totoo po yun, yung iba ay naka-prepare na, naka-ready na yung lahat ng mga gagamitin. Kaya nga sabi ko, katulad po ng mga napag-usapan natin na nagiging talagang more clearer, at saka yung yung mga nangyayari kasi dati noon maraming mga sinusubaybayan na galing kung saan-saan. At saka po yung Neom City na project po ni Mohammed bin Salman, ano po kasi ito parang aakitin ito kasi futuristic ang design niya. So aakitin, dadalahin dito na kung saan yung mga mayayaman pwedeng bumili ng kanilang bahay. Actually, meron na nga sinasabihan na magpapatayo ng ganito. Sige, sinong bibili? Ganito. Ay in-advertise na nila yan, na kung saan dyan po yung malaking deception na mangyayari, na kung saan ay parang dyan din yung mga clone mangyayari, parang ganun na kung saan lilituin yung tao, lilituin nila, hindi nila malalam yung para bang ano ba yung nangyari sa akin, ano ba ang identity ko, parang sabihin mayroon silang gagawin diyan na para lituin yung mga tao, no, sa ano na po na yan. So yun lang po ang aking ma-share. Salamat po. Okay, thank you po, Pastor Romy. So kaya nga patuloy tayong ma-equip, ma-update para alam natin kung ano yung tinatawag na nangyayari at ma-aware tayo. Kasi nga mayroon kasi yung caught in the act na wala tayong alam, hindi natin alam, wala tayong clue what's going on and what's happening. Sabi nga ni Apostol Pablo, dapat tayo gising para alam natin na hindi tayo mananakawan. So okay na po? Wala nang mag-share o mag-contribute? Okay, I believe we will go na sa ating next yung chapter 9 ng ni Maya. We will move on dito sa na to. Mahirap yung subject Kasi yung subject fasting. Maraming yun ang doon. It sa piece of sa Day of Atonement. Yung Day of Sorrow. Kasi nga yung looking na mangyayari sa tribulation.
There will be like maraming mapapahamak, maraming madidisip. Okay. O, sige na po, para makapahinga na po kayo. It's already 9:17 ng gabi. Thanks po. God bless po. Okay. See you next Thursday. Thank you po sa lahat. See you on Thursday. God bless everyone. God bless po, God bless. Bless.